Jewish family. My name is Friends, and our special trivia for tonight is about Xmas. Alam niyo po ba na hindi abbreviation of Xmas? The letter X is actually the Greek letter for Xi, which is the first letter of the Greek word of Christ. Now you know. Happy fourth night of our Christmas Sambang Gabi. Good evening and welcome to our Sambang Gabi. Tonight, we celebrate the greatest act of love the universe has ever seen. When God sent His one and only Son, our Lord and Savior Jesus Christ, to give us salvation, hope, and renewal. We were once enslaved by darkness and sin, but as the Apostle Paul wrote to the Galatians, in the fullness of time, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who are under the law, that we might receive adoption to sonship. This is the message of Christmas, that God so loved us, undeserving as we are, that He gave us through the Lord Jesus the privilege of becoming His children. Join us tonight and every night until December 22nd for an evening of praise, worship, and thanksgiving. Be inspired by stories of hope and renewal from our brethren and hear God speaking through His servants. For once we were slaves, and we are slaves no more, for our deliverance has come. Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Ama. Purihin ka. Dakilang Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami nga po ay lumalapit sa iyo na may kapakumbabaan at patuloy na humingi ng kapatawaran sa anumang nagawa naming pagkakamali sa salita man o sa gawa. Maraming pong salamat, Ama, sapagkat alam namin na tinanggap na po namin ang aming kapatawaran. Thank you po. Hallelujah. 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 Patuloy po kaming mag-iingay. Sasayaw po kami, aawit kami, tutugtog kami, at patuloy na itataas sa inyong dakilang pangalan.
sa pamagitan po ng iyong mga lead singer, ng mga musician, ng mga tambouriners, at maging ng mga tao po sa sound system, si Brother Mark, maging si Brother JM sa media. Thank you po, God, sa kanilang buhay. Maraming pong salamat. Hallelujah. Hallelujah. At ngayong gabi, Ama, may mga anak ka po na maghahayag ng iyong mga kabutihan at kadakilaan sa kanilang buhay. Patuloy mo nga pong kilusan at patuloy na ikaw ang mataas sa kanilang mga patotoo. Patuloy mo nga pong maging kalakasan at patuloy na maging pagpapala sa bawat isa sa amin ang kanilang mga testimonies. Hallelujah. Hallelujah. Mga hallelujah. O banal na Espiritu, patuloy po namin pinahawakan ang iyong pagkilos sa lugar na ito. Maging sa iyong anak, na sa iyong lingkod na maghahayag ng iyong mga salita. Patuloy mong siyang lukuban at patuloy na madala niya, maihayag niya ang iyong mga salita na may kapangyarihan. Mga salita na nagbibigay sa amin ng kalakasan, mga salita na nagbibigay sa amin katatagan sa aming pananampalataya. Hallelujah. Yung mga salita na patuloy na magbibigay pagbabago sa aming buhay upang sa gayon, O God, ay patuloy kami mamuhay na naaayon lamang po sa iyong kalooban. Hallelujah. Hallelujah. Marami pong salamat, Ama. Sa iyo po namin binabalik lahat po ng papuri, lahat po ng pasasalamat sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. This season, we celebrate the profound truth of Christ coming and the joy it brings to our hearts and lives. As we sing about earth receiving her King, let us open our hearts to His presence and allow His joy to overflow in our lives. So this Christmas, may we embody the joy we proclaim, sharing it with those around us and reflecting the light of Christ in a world that desperately needs it. Let every heart prepare Him room, and may our worship resound with the joyful proclamation that our Savior is here. Hallelujah. Sing. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing again. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, 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 and heaven and nature sing. Yes, Lord. We celebrate your goodness, O God, Jesus. Praises to your name, Lord. Sing. Celebrate, Jesus, celebrate.
In Jesus' name, amen. Pagpapala mula po sa ating Panginoon, sa ating Diyos na tumawag sa bawat isa sa atin. At patuloy po na nagpapala sa atin, patuloy na binabago ang ating mga buhay, at patuloy na ipinaparana sa atin ang kanyang mabuting kalooban. Isa pong karangalan na makapagbahagi po sa inyo ng pagkilos po ng Diyos sa aking buhay. Ihanda po ninyo ang inyong mga panyo. Baka maalaala mo kaya o kaya magpakailanman ang maging dating po ng aking patotoo na ito. Nais ko po na makita ninyo kung gaano po talaga ang Diyos ay nagbabago ng buhay. Tulad po ng ginawa niya sa akin, mula po doon sa isang kalagayan na pagiging isang street child, ay tinawag ako ng Panginoon upang maging minister ng kanyang ebanghelyo upang i-advance ang kanyang kaharian. Well, ang nakita ko po, ang Diyos ay meron po magandang buhay na inihanda po sa bawat isa sa atin. Meron po siyang mabuting plano sa bawat isa sa atin. Ngunit ito po ay makakamtan lamang natin once we align our will to the will of God. Kaya nga po, di ba alam natin yung Jeremiah chapter 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Yan po yung pangako sa atin ng Diyos. At dito po yung kanyang pinangyayari once na pumalaw po tayo sa kanyang kalooban. Sapagkat when we allow Him to drive our lives, definitely He will lead us to the paths of righteousness and blessings. Sabi nga po sa John chapter 10 verse 10, "I have come that you may have life to the fullest." At yan po ang ginawa ng Diyos sa buhay ko. Sino po ang mag-aakala ng isang street child, purposeless, walang direction ng buhay, ay mababago ng Diyos at gagamitin ng Diyos upang maging daan, upang maisulong ang kanyang maluwalhating kaharian. Aga pong nabalo ang aking nanay, parang around 28 years old lang po nung inulila kami ng aming ama na meron pong 9 na anak. My father died ng kasisilang pa lang po ng aming bunsong kambal na sumunod po kay Sister Delia. 2 beses pong nagkambal ang aking ina, kaya kami po ay naging 9 lahat na magkakapatid doon sa una. Ngunit maagang namatay po yung kakambal ng kuya ko, and later on, yung bunsong kambal na sumunod kay Sister Delia ay namatay din. Afterwards, nung nasa Marikina na po kami, parang ang tanda ko po ay after more than a year lang po na nabuhay yung isa pang kambal na bunso namin. Kaya bali po, 6 na lamang po kami na natirang magkakapatid noon. Pero sa ngayon po ay 4 dahil namatay na nga din po yung aking panganay na kapatid at maging yung kuya ko. But then, dahil nga po 9 kami, tapos namatay na nga po yung 3, so madami pa din po kami. Paano magagawa ng isang single mom to raise yung ganon kadaming mga anak? Ayon po sa akin nakatatandang kapatid ay nagkahiwa-hiwalay kami magkakapatid. Ang aking 2 kapatid na panganay ay pareho pong namasukan sa aming mga kamag-anak. Samantalang ang aking kapatid na sinundan ko po ay isinama ng aking ina pa Maynila, at ako naman po at ang iba ko pang kapatid ay naiwan lahat sa Bisaya. Hindi naman po nagtagal ay muling bumalik ang mother ko sa Bisaya upang magsama-sama na kami na manirahan po sa Marikina, courtesy of our relatives. My mom was able to put up a small business. Nung makapag-ipon po ng pamasahe ang aking ina para po sa aming lahat na nasa Bisaya, kinuha niya po kami para po magkasama-sama na kaming lahat. Nung una po ay nakikitira muna kami sa aming mga kamag-anak. Kaya lang dahil nga po sa madami kami, 6, at ang mother ko, 7 kami lahat. Tapos madami din ang mga anak ng mga relatives namin. So hindi po kami nagtatagal sa kanila. Kaya ang nangyayari sa amin, nagpapalipat-lipat kami ng tirahan. Natira kami sa Fortune, sa Daang Bakal, sa Paliparan, sa Santo Niño, sa Tanyong. Parang nalibot na namin ang Marikina sa dami po ng nalipatan namin. At dahil nga po bata pa ang mother ko nung siya ay mabalo, she was able to find a husband na isang binata at security guard po doon sa construction site na kanya pong pinagnenegosyohan. Siya po yung aming naging stepdad at nagkaroon nga po ako ng 4 pang mga kapatid, at yon, sila Bobby po, si Marlon, si Freddy at saka si Chip. Decision ng mother ko na mag-asawang muli ang naging ugat po para ako at ang kuya ko ay matutong maglayas, maging street children at maging batang palengke
nagdulot po sa amin ng hindi magandang relasyon sa aming pong stepfather. At dahil doon ay nagpasya kami ng kuya ko dahil kami yung dalawang lalaki. So, nung umalis ang kuya ko, sumunod po ako. Hanggang maging mga batang palengke na nga po kami. Kung kani-kanino po kami nakikitira, at meron din naman po mga mabubuting loob na kinukup ako. Ngunit ang kapalit naman po noon ay magtatrabaho ako sa kanila bilang sales boy. Yun po ang dahilan, kaya sa murang gulang ko pa lamang ay natuto na akong magkwenta ng mga pera kahit hindi pa po ako nakakapag-aral dahil tumatao nga po ako sa tindahan. At ngayon, yung mga kapatid ko naman mga babae, dahil gusto nila na magsama-sama kami talaga, pupunta po sila sa palengke, hahanapin po kami, talagang matyaga po sila at lagi nila sinisikap na pauwiin kami. Pero later on, kahit umuwi po kami, ay kami ng kuya ko, babalik uli kami doon sa palengke, lalayas na naman kami ng kuya ko dahil nga ayaw namin na makasama yung aming stepdad dahil hindi nga po maganda yung aming naging relasyon. Pag magkakasama po kami, lagi pong merong gulo na nangyayari. Ang dami naming mga blatters sa iba-ibang mga police station dahil nga po ang issue ay kaaway namin lagi yung aming stepdad. Bilang palaboy, batang palengke, walang pangarap, walang direksyon ng buhay. Hindi ko po alam yung importance ng pag-aaral. Basta sa akin, wala lang. Ngunit yung kuya ko po, siya po ang nagtulak sa akin na umuwi para mag-aral sapagkat siya po ay tumigil na at grade 2 lamang po ang kanyang natapos nung siya po ay nasa probinsya. At natatandaan ko pa po na binugbog pa po niya ako talaga para umuwi dahil gusto niya na huwag akong tumulad sa kanya. So sa madaling salita po ay sinunod ko po siya at pinupuri ko po ang Diyos sapagkat yung aking mga kapatid na babae ay masasabi ko po na lahat po sila ay talagang mga strong-willed, mga buo po ang loob. Ang ginawa po nila para lamang po kami magkasama-sama bilang magkakapatid at hindi na ako maglayas. Ang kuya ko po kasi ay naiwan pa rin po sa palengke at ako naman po ay bumalik na sa aming magkakapatid. So ang ginawa po ng mga kapatid ko ay nagpasya po yung aking mga kapatid kahit wala pong katiyakan pero yun po ang natatandaan ko. Sabi nga po nila ay hindi na sila mag-aaral at magtatrabaho na lamang sila. Pero kami po ng mga nakakabata, si Ate Emily, si Delia at ako ay kailangan naming ipagpatuloy yung aming pag-aaral. Kaya talagang sinikap po nila na makapag-aral kami magkakapatid. So yung aking dalawang panganay na kapatid, yung panganay at saka yung pangalawa, sila po ang nagtatrabaho, tumigil po sila ng pag-aaral at talagang naghahanap po sila ng mapagkakakitaan. At tatandaan ko pa din po noon dahil wala nga po kaming sapat na pang-upa bilang magkakapatid, tapos wala din po kaming sapat na pangkain. May naawa po sa amin na kakilala ng mga kapatid ko sa Daang Bakal na para lamang po meron kaming matirahan. Yung bahay po ng kaibigan ng mga kapatid ko ay meron po silang isang kwarto na maliit lang din po. Meron pong bintana at merong pinto sa loob. Pero para nga po mapagamit sa amin, ang ginawa po ay sinaraduhan yung pintuan sa loob at ang itinirang bukas ay yung bintana. Kaya ang nangyari po sa amin, para magkaroon kami ng privacy, ginawa po nila yon na sinaraduhan yung pinto sa loob. Ang nangyari nga lang po, ang pintuan namin at bintana ay iisa. Sabihin, lumalabas kami at pumapasok sa bahay, sa kwarto na yun actually. Nilulundag po namin kasi bintana lamang po ang dinadaanan po namin. Pinasok pa nga po ng ate ko yung paglalabada, naging kasambahay po siya ng iba-ibang mga tao. Kahit ano po pinasok nila para lamang po maitaguyod po ang kami magkakapatid. Hanggang sa pinalad po na matuto po sila ng paggawa ng sapatos. And until later on ay dahil po ang Marikina naman po ng panahon na yun ay talagang laganap po ang sapatusan, ang tsinelas. Hanggang kami po later on ay nakapag-put up na din po ng sariling gawaan ng sapatos na kami pong magkakapatid ang gumagawa. Tulong-tulong po kami at yun po ang aming ipinangtutusto sa aming pag-aaral, sa lahat po ng gastusin namin. At dumating din po yung time na ang mother ko at ang apat po naming kapatid ay kinuha na din po namin at nagsama-sama na po kami lahat. At yun din po ay pinag-aral din po namin. So, dumadalaw na lamang po yung aming stepdad para makumusta po yung kanyang mga anak at maging si mama. Pero nakahiwalay na po siya sa amin sapagkat hindi po talaga namin siya makasundo nung mga panahon po na yon. Talaga hindi po kami pwede magsama sa isang bubong. Pero nais ko pong ipahayag sa inyo na yun nga po na ako'y makakilala sa Panginoon ay isang bagay ang tinuro sa akin ng Panginoon na patawarin din po yung aking stepdad na talagang katulad nung naikwento ko sa inyo na sa sobrang hatred na hindi lamang po
poot, kundi hatred na napapanaginipan ko po yung aking tsuhin noon na nagsusuntukan kami. At pag nasusuntok ko po siya, ay napapangiti ako kasi paano na, kahit pa paano, parang nakakaganti ako kasi maliit pa ako eh. Siyempre, ano magagawa ng isang maliit na bata sa isang malaking tao? Pero ganun po na ang tanim ng galit na nailagay sa akin ng hindi namin magandang relasyon. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat nung makilala ko ang Panginoon, isang bagay ang tinuro niya sa akin na matutunan ko yung magpatawad at talagang sinikap ko po yun na maabot ang aking tsuhin. Nung siya'y nagkasakit, ay dinalo ko po siya sa Quezon City at ang naging dating pa sa kanya sa halip na magpasalamat na dumalaw ako ay parang ang naging message pa sa akin ay natutuwa daw ako na siya ay nagkasakit at dinalaw ko siya. So talagang hindi niya agad matanggap dahil naintindihan ko naman po, talagang naging napakaswail ko po sa kanya, talagang nilalabanan ko po siya. Kaya matagal ko pong na-earn yung pagpapatawad niya. Pero kapasalamat ako sa Panginoon sapagkat bago siya mamatay ay nagkausap po kami ng masinsinan na naramdaman ko po na talagang naunawaan niya sa akin na wala na akong galit sa kanya at siya din po naman sa aming pag-uusap ay nakita niya na natanggap ko na din po siya. Kaya yun, naging maluwag po sa kalooban ko na pumanaw siya, na naging maayos po yung aming relasyon bagamat ilang panahon na lamang yon. Nung nagsimula na po kaming lumipat doon sa Karen Street, malapit sa bahay nila Pastor Boy at ganoon din nila Ninang Conching. Ito po yung pagkakataon na doon po ay unti-unti na bago yung aking buhay sapagkat nung maging magkapit-bahay po kami nila Pastor Boy, ang ginagawa po nila ay kaming mga kabataan doon, kwentuhan kami doon, magme-merienda, at kasama din po namin si Brother Orly at yung kapatid niya at ilang mga kabataan katulad ko. Andun kami sa bahay nila, ang gagawin lang po namin, kwentuhan, at of course hindi nawawala yung kwentuhan patungkol sa salita ng Diyos. Di ko alam na yung mga panahon po na yun ay yun po ang ginamit ng Diyos para po unti-unti magkaroon po ako ng interes sa salita ng Diyos. Kasi po sa amin pong magkakabarkada, iba-iba po yung aming mga religious background. Pero every time po na naririnig ko po sila Pastor Boy, ang lagi po nilang binibigyan ng pansin, hindi po yung relihiyon, kundi ayon sa salita ng Panginoon. Kaya sa pamamagitan po ng mga sharing na yon ay unti-unti, hindi ko alam ang Panginoon ay binubuksan ng aking isipan para po sa gospel. Napapansin ko na nawiwili na po akong makinig ng salita ng Diyos. Tinahanap ko na po ito sa aking buhay. At dahil din po doon, later on ay kasama na ako nila Pastor Boy, paminsan-minsan ma-attend ng mga Sunday services. Nung natandaan ko po na isinuko ko po yung aking buhay sa Panginoon, Good Friday service, at si Pastor Papa nga po ay senior niya yung ginawa ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo para sa lahat ng mga makasalanan. At nung maunawaan ko po yun, ang Panginoon ang umako ng kasalanan ng lahat ng tao, kasama po yung kasalanan ko, ay tinanggap ko po ang Panginoon, kinilala ko po na siya po ang lunas sa aking kasalanan. At nung taon din pong iyon, ay nag-decide na din po ako magpa-bautismo sa tubig bilang public confession ng aking pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. 2 years later, I felt being led by God para po pumasok sa Bible school. Nung sinabi ko po ito sa aking mga kapatid, ay may pagtutol po yung aking kapatid na panganay sapagkat marahil ang iniisip po ng aking kapatid na panganay ay wala akong patutunguhan sa aking naging desisyon. Pero ganun pa man po, tinuloy ko pa din po yung aking naging desisyon. Nagpatuloy din ako na namumuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Dahil nga po nagpasya ako na pumasok sa Bible school, hiningi ko po yung permission at saka blessing po ni Pastor Papa. At ibinigay naman po yun ni Pastor Papa. Basta ang nais ko lang po ay lalo pa akong lumalim sa salita ng Panginoon at gamitin niya ako sa anumang kaparaanan. Pero never po na ninais ko po na maging pastor sapagkat alam ko po na hindi po madali ang buhay ng isang pastor. Pero sabi ko po sa Panginoon, Lord, gusto ko po magpagamit sa iyo. So, nagpatuloy po ako doon at nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat mula po nung ako po ay sumunod sa Panginoon, naranasan ko po na talagang inaakay ako ng Panginoon patungo sa daan ng katuwiran. Ngayon po ay sa biyaya ng Panginoon ay ginagamit ako ng Diyos para po sa pag-advance ng kanyang kingdom. Ang salita po ng Diyos sa Psalm 16:11 ay naging totoo sa buhay ko. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. So you have made known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence.
with eternal pleasures at your right hand. Nag-enjoy po ako na sumasama sa mga gawain, maging yung mga mission trip sa Laguna, sa Sariaya, po yung mga gawain na talagang alam ko na tumulong sa akin upang ako po ay lumago sa gawain ng Panginoon. Maging sa iba-ibang mga lugar ay nakarating po ako dahil po sa paghahayag ng salita ng Panginoon. Sa ngayon po ay halos kalahati na po ng aking buhay ay iginugol ko na po dito po sa bayan ng Sariaya, kung saan dinala ako ng Diyos upang magmisyon. Actually, ang lugar po na ito ay lugar na ayaw po akong papuntahin ng aking mga kapatid noon dahil nga po sa marami pong mga NPA na naninirahan po dito sa lugar na ito. At totoo naman po yun dahil nung mga earlier years po ng aking pagmimisyon, mismo yung mga kapatiran ay nagpapatotoo po sila na mismo yung mga bahay nila ay ginagawa din po na tulugan pa ng mga taong ito. Ngunit dito po ako dinala ng Diyos at bagamat may takot, pero yung takot na yon ay parang baliwala sa akin dahil alam ko nakasama ko po ang Panginoon at marami mga tao ang nangangailangan ng salita ng Diyos. At sa biyaya po ng Diyos ay nagpapatuloy po ang ating gawain dito. Kasama po ang mga tapat na mga lingkod at na manggagawa ng Diyos, pamilya po na sumasamba sa Panginoon, na mayroong pag-ibig. Kasama ko na rin po naninirahan dito ang aking buong pamilya. Kasama po ang aking ever supportive at saka butihin pong maganda ko pong asawa. Kasama din po yung aking pong dalawang anak. Sila pong dalawa ay talagang precious gift ng Diyos sa aming pamilya at sa ministry natin dito sa Sariaya, Quezon. Tunay po no, na kapag ang buhay natin ay isinuko natin sa ating Panginoon, yung direksyon ng buhay na nais niya ay ipinararanas niya sa atin. At yun po yung naranasan ko, yun ang ginawa ng Diyos sa buhay ko. At kung ano man ako ngayon, at kung ano man ang kalagayan ko ngayon, ito ay dahil sa mabuting plano ng Diyos na pinangyari niya po sa akin, sa aking pamilya, at maging sa ministeryo na kung saan ay tinawag niya po. Kaya talagang labis-labis po ang aking pasasalamat sa kabutihan ng Diyos, sapagkat sino makapagsasabi na from being a street child, ako po ngayon ay tinawag ng Panginoon to be a minister of the gospel for the advancement of His kingdom. Tonight, we are reminded of the majesty and power of our God, who not only created the universe, but also reigns over it with love and purpose. The song Creator King calls us to recognize our place in His grand design, encouraging us to worship with a heart full of gratitude. As we reflect on His sovereignty, let us remember that every moment is an opportunity to acknowledge His greatness and to trust in His plan for our lives. May our worship be a response to the beauty of His creation and the depth of His love, as we proclaim Him as our Creator King. Hallelujah. Measured out the universe, and you made me. Echoes of the voice that called the worlds to be. Reach throughout the ages and now speak to me. You're my Creator King.
reaches down to cover and watch over me. You're my creator,
sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka. Sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka. Minsan pa sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka, papupurihan ka. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuy. Sa biyaya mo lamang ako kumakapi. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapi. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Po sa pagpapalang gabi sa ating lahat. Muli ako po si Pastor Gregory Livarsena. Magpapahid po ako sa inyo na salita po ng Panginoon na kung saan patuloy po na nagbibigay po sa atin ng pag-asa, pag-ibig ng Diyos na tumutulong po sa atin upang ma-overcome po natin ang lahat ng ito sa tulong po at biyaya po ng ating Diyos. At namunuan po natin talaga kung gaano po kalaki ang iwan ng pag-asa na binibigay po sa atin ng Panginoon sa oras po na ito. Sino ba ang hindi nakakaranas ng mga problema? Sino po ba dito hindi nakakaranas ng mga pagsubok? So lahat po talaga, sabi nga po, kung bibigyan tayo ng isang notebook o isang papel na malaki, siguro po pupunuin po talaga natin kung ano po ang mga pagsubok at problema na meron po tayo doon. Sabi naman po ng ating Panginoon, sabi nga po sa kanyang salita, walang bagay po na hindi po niya kayang ibigay sa atin po mga nananalig sa Kanya po na nagmamahal po sa Kanya na tumutulong po sa atin upang ma-overcome po natin ang lahat nito. So, ano po bang gagawin natin? Sabi nga po, tayo po magbuhay po lagi sa pananampalataya na nandun ang ating pag-asa na nakaangkla sa ating Panginoon. Sabi nga po sa tayo po natin pag-aaralan, living by faith, a hope anchored in Christ. So tayo po manalangin. Bago po natin namnamin ang salita po ng ating Diyos, tayo po muna ay manalangin. Mahal namin Diyos, salamat sa iyong pag-ibig na walang hanggan at sa pag-asang binigay mo po sa amin sa magitan po ng iyong anak na si Jesu Kristo. Sa mga panahon ng pagsubok at kahirapan, ipinapaalala mo sa amin na hindi kami nag-iisa sapagkat kasama ka namin. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas upang magpatuloy sa ang pananampalataya, lalo na sa mga pagkakataong mahirap ang sitwasyon. Puspusin mo ang mga puso ng pag-asa at kapayapaan, at patuloy mo kami gabayan sa landas ng katotohanan. Tulungan mo kami, Panginoon, na makinig na mabuti sa iyong salita, upang ito'y maging ilaw sa aming landas, naway manatili kami matatag sa iyong mga pangako, at papuno ng pananampalatayang buhay na nagmumula sa iyo. Ito po ang aming dalangin, Lord Diyos, sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus. Amen po. Tulad nga po na ating pong sinabi kanina, ang title po na ating papag-aaralan is Living by Faith, a Hope Anchored in Christ. Tayo po namumuhay po ba sa pananampalataya? At ang pananampalataya ito po ba ay naka-anchor sa pag-asa po natin sa Panginoon Jesus?
Kaya nga po, sabi nga po sa Galatians chapter 5, verse 4-5, kayo hiwalay na kay Kristo, kayo mga naghahanap ng pagpapawalang sala sa magitan ng kautusan. Nawalay kayo ng kaugnayan sa Kanya, ngunit kami may pag-asa sa Diyos na tayo tuturing na matuwid sa magitan po ng pananampalataya. Ang ito'y inaasahan natin lubos sa tulong po ng Espiritu. So ang talatang ito po ay nagpapaalala na ang tunay na kaligtasan ay hindi po makakamit sa pagsunod lamang ng mga batas o kautusan, kundi sa magitan po ng pananampalataya kay Kristo, sa magitan po ng Espiritu Santo, at ang pananampalataya ito ay nagbibigay po sa atin ng pag-asa na makamtan ang katwiran po ng Diyos. So sa panimula nga po ng ating pong pag-aaral, madami pong trahedya po ang nangyari. Alam naman po natin yung bagong Christine, bagong Leo na darating. Ay naniniwala po tayo na talagang grabe po yung ginawa pong sabi nga talagang devastated po talaga ang nangyari po sa ating bansa. Mula sabi nga po, ang Panginoon po lagi nandiyan upang aresto po tayo. At patuloy po tayong bigyan ng pag-asa na hindi lamang po talaga dapat tayo umaasa sa mga bagay o tao o mga ari-arian po sa mundo ito, sapagkat wala po talaga itong ibibigay sa atin o may dudulot sa atin talaga na pang matagalang assurance na talaga ligtas po tayo. It is only by faith in Christ lamang po talaga. So, yung bagay po na nakikita po natin na trahedya din po na pwede mangyari sa atin kapag wala po tayong Kristo sa Panginoon. Wala tayong kakayahan. Una-una po, wala po tayong kakayahan. At yung kakayahan ito, sabi nga maraming tao ngayon parang mawala ng lakas. Lalo na sa harap ng mapagsubok sa buhay. Wala tayong kakayahan na ligtas ng ating sarili mula sa kakasalanan. Kaya tayo nangangailangan po ng tagapagligtas. At ang pangalawa po ay wala po tayong pag-asa. Ito lang po, minsan dahil sa mga problema sa buhay na walang ating pag-asa. Ngunit sa Diyos may bagong pag-asa na hindi kaya ibigay po ng mundo. Yun naman po pinakamaganda po. Ito na po. At number 3 po sa tahanan po, yung sabi nga wala tayong tahanan. Wala tayong masabing tahanan natin ito. Ang mga bagay po tayong pinupundar, ang mga bagay po pinaghihirapan. Pero lang po ito mawala. Ngunit sabi po ng Panginoon sa panahon ngayon, marami po nakakaramdam ng kawalan ng direksyon o sense of belonging. Ngunit ang Diyos ay nag-aalok ng tahanan at kapanatagan sa kanyang pamilya. So, salamat po sa Lord. Sapagkat ako po personal, wala na po ako nanay tatang, mga kapatid po ako. Pero, alam niyo po, hindi ko po naramdaman na ako ay alone. Sapagkat ako may Diyos na kumakalinga po sa akin, na nagmamahal po sa akin. So, ako may sense of belonging ako at kanina po ako belong sa Panginoon. Ayun po yung naalok sa atin ng Lord. Kaya nga po, binigay po niya kanyang anak upang siya sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At patuloy na ituring ng kanyang anak din po sapagkat naniniwala po tayo, sabi nga sa John 1:12, ang binigay lamang karapatan na maging anak ay ang mga sumasampalataya sa kanyang anak na si Jesus. Sumunod na sitwasyon sa buhay po na ito na dapat natin makita na siyang dapat naging akala na ating pag-asa ayon po sa ating binasa. Number 1 po is yung pangako ng tagapagligtas. Number 1 po, ito po yung pangako na ating Panginoon ng kanyang anak na maging tagapagligtas po natin. Sabi nga po, napaalala sa atin na si Kristo ay tugod sa matagal ng pangako ng Diyos na magliligtas sa atin. Pinalano ng kapangyarihan ng Diyos na sabi nga hindi aksidente ang plano ng Diyos para sa kaligtasan. Matagal na po itong nakatakda at ginawa nito para sa atin kahit sa gitna ng ating mga kahinaan. At ang pangatlo po, sabi nga po ay pinahayag po ito ng banal na Espiritu o ng banal na Diyos sa Biblia. Marami pong propeta. Sabi nga marami pong propeta at santo ang nagsasalita tungkol sa isang darating na message nagbibigay po ng pag-asa. Ngayon, ang mensahe ito ay patuloy po pa rin sa magitan ng mga taong nagtitestimonies po mahal po ni Jesus. Tayo rin po. Ginagamit tayo ng Panginoon to testimony, to share the goodness of love of Christ. Amen po ba? Tanong po.
binigyan niya ang kanyang anak. Amen po ba? So, binigyan po ng Panginoon. Ang kanyang anak na si Jesus upang sa kabila na lahat, sinugo ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus. Pabigyan tayo ng bago simula. Siya ang katuparan ng lahat ng pangako po ng Diyos. Amen po. At ang pangwala po ay ang katuparan po ng mga prophetic promise po ng Panginoon. Sabi nga pagdating ni Jesus ay ang pagdating po na ating Panginoon sa katuparan ng maraming propesya at ng kanyang misyon na bigyan tayo ng buhay na ganap at kalayaan. Napakasarapan po ng kalayaan po natin ay hindi dahil sarili natin lakas kakayahan, kundi po sa pag-ibig lang po ng Panginoon. At ano po, nagkatawang tao po si Jesus. Sabi nga po ay si Jesus ay nagkatawang tao upang bigyan po tayo ng pag-asa at damayan sa ating mga hirap. Ipinapakita po nito na naunawaan niya ang ating pinagdadaanan kaya siya ang gabay. Kaya siya ang gabay sa atin sa lahat ng ating mga pinagdadaanan. Amen po ba? So ano pa po? Sabi ka patawaran mula sa ating Panginoon. So alam po ng Panginoon kahinaan natin. Alam po ng Lord ang ating pinagdadaanan. Alam niyo kung saan tayo mahina. Pero sabi nga po, iniligtas tayo na Jesus mula sa ating mga kasalanan. At sabi nga po ay, ngayon, kahit sa mga pagkakamali natin, may kapatawaran at bagong pagkakataon po. At tayo makabalik po sa Diyos. Amen po ba? So ano pa po? Sabi nga po ay, kalayaan natin. Amen po. Ang kalayaan po number 1. Maging malaya po tayo sa mga kasalanan, takot, o kawalan, kundi pag-asa po na binibigay po sa atin ng Lord. Amen po. Dahil kay Jesus, may kalayaan tayong buhay ng may tapang at may pananampalataya. Binibigyan niya tayo ng lakas upang malampasan ang anumang balakid sa ating buhay. Ano po ba naging balakid para sa iyo upang ka makalapit sa Lord? Maaaring kayamanan mo, mga relasyon mo, mga bagay na talagang nagpapahirap po sa iyo. Pero once na nilas po yan ng Panginoon, sabi nga mas mararamdaman po natin ang pag-ibig niya, ang pagmamahal niya po sa atin. At ano pa po pangatlo? Ang tayo po itinuloy niya pong anak, sabi nga ang pagpagkaloob ng pag-aampun. Inampun po tayo ng Lord. Hindi po tayo tunay na anak, pero dahil sa ating pananampalataya, tinulog po tayo na anak ng ating Diyos. Amen po ba? So, pinapakita dito ang biyaya ng pag-ibahagi ng pamilya ng Diyos at ang bagong buhay na kasama po ang Panginoon. Amen po. Pinili po tayo ng tagapagligtas. Nagitap po ng krus. Binayaran na ang ating mga kasalanan para sa isang taong binayaran ng utang natin para tayo malaya makapamuhay. Amen po ba? So ano pa po? Pribilehiyo ng pagiging anak. At sa magitan po ng Kristo, hindi lang tayo naging tagasunod, kundi mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, meron tayong karapatan na humingi ng tulong at pagtiwala sa Kanya sa lahat ng aspeto po ng ating buhay. Amen po ba? Salamat sa Lord. So, yun po ang pangako ng Diyos sa atin. At ang pangatlo, hindi po tayo sa kaligtasan. Ang Diyos ay may kahinandang plano para sa atin. Isang daang tungo sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. At lagi po natin itong kasama. Lagi tayong kasama ng ating Ama sa langit. At yun po ang assurance na hindi tayo pababayaan ng ating Diyos. Amen po. At ngayon naman po, paano na po tayo malalaman na talagang nangahawakan po tayo sa pag-asa o nakaangko yung ating pag-asa. Una-una po, sabi nga po dito, we have by faith. So sabi nga po doon, tayo po ay hawak ng ating pananampalataya at tayo kumakapit sa pananampalataya hindi sa batas para sa katwiran. At alam naman po natin na talaga kapag tayo may mga bagay po na ginagawa sa mundong ito na hindi po kalooban ng Diyos, andun po yung hindi po natin kayang itagumpay ang pananampalataya na meron tayo sa Panginoon. Pero dahil nga po tayo mahawak tayo ng pananampalataya na ito at tayo po ay patuloy po nabubuhay sa pananampalataya, andun po yung patuloy po na tayo po ay sabi nga ay hindi tayo nagsasawa na kumapit sa Diyos. Hindi tayo nagsasawa na gumawa ng buti para sa ating Panginoon. At latter of course, we are overcoming by grace. So sabi nga, na-overcome po natin lahat ng ito sa magitan po ng ating pong bigay po ng Diyos. Sabi nga, tatagumpay natin ang mga
limitasyon po natin. Ano po, sabi nga, we live by faith, not by sight, but by the power of Jesus Christ. Sabi nga po ng Panginoon. Ano po? At ano po sabi sa letter P? So tayo po ay powered by the Spirit. Sabi nga po tayo po ay pinalakas po tayo ng Spirit na ating pinalakas tayo ng Banal na Espiritu upang mamuhay po tayo sa ating pananampalataya. Letter E po is yung ating pong eternal assurance. Yung po napakaganda po. Mawala na po lahat. Mawala na po ang ating buhay. Mawala man ang ating mga ari-arian. Sino pa man. O ano pa man. Basta tayo po ay mayroon pong assurance. Sabi nga assurance is, ano po ang assurance po natin? Assurance po din ay ang ating pag-asa na ay nakasalalay po sa pangako ng walang hanggang katwiran sa magitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat po sa galing ito. Salamat po sa mga pagkikinig. Sana po mga kapatid na patuloy din pong sumusuporta sa gawain po ito. Alam po natin hindi po nawala ng kabuluhan ang ating paglilingkod po na ito. Kaya nga po napakasarap pong isipin na sa ganitong kaparaanan. Nakita po tayo ng buong mundo, napapanood po tayo ng iba't ibang lahi. We hope na patuloy po natin may pakita sa kanila na tayo nga po ay nabubuhay sa pananampalataya at nakaangkol ang ating pag-asa or ating pag-asa po ay nakaangkala sa pananampalataya kay Jesus Christ. Salamat po mga kapatid, and we hope and we pray na patuloy po natin maranasan ang pag-ibig po na ating Panginoon. Tabi manalangin sandali sa Panginoon. Manami Diyos na makapangyarihan sa lahat ng pinagpapasalamat sa oras po nito, O Diyos. Salamat po sa biyaya ng buhay at kalakasan. Salamat po, Panginoon, sa pag-asa na binibigyan po sa amin. Salamat po sa patuloy na pag-ibig na alam po namin hindi po itong bibili na ang masalapi sapagkat ang idinudulot po sa amin ay patuloy po na kagalakan at patuloy po na pagmamahal po para sa iyo. Lord, salamat po sa mga kapatid na nakikinig at patuloy po na nagmamahal. Sa iyo, Diyos, patuloy po kami nagkakaisa, patuloy kang paglingkuran at mahalin sa magitan po ng mga lakas, gawain, Panginoon. Lord, patuloy ka po nagkakatiwala sa iyo lahat ng ito, patuloy kami sa manugan at patuloy ng pag-asa sa buhay po nito na hindi kami mananang sa magkakayahan, karunungan, kundi sa iyo lamang, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po natin, Panginoong Jesus. Amen. Salamat po mga kapatid. God bless.